Sa mga nagdaang kabanata ay naramdaman ng hukbo ng ating bida ang matinding laban sa pugad ng Dragon Giant King. Dahil dito ay nasabi na lang ni Black Dragon na kung anong kwasing nakakatakot na enerhiya ang kanilang nararamdaman. Sinang-ayunan naman ni Thunder God ang sinabi ni Black Dragon. Matapos ang malakas na pagsabog ay agad naman na lumabas ang dalawa sa kuweba upang makita nila ang Bone Dragon King. Tuwang-tuwa naman si Leon Fei dahil sa nagtagumpay sila sa kanilang ginawa. Habang si Xiao Chen naman ay seryoso lamang ito. Nang mawala din ang makapal na alikabok ay nakita na nila ang katawan ng Bone Dragon King na hindi makatayo sa labis na pinsala. Agad din na inihanda ng dalawa ang kanilang gagawing atake na kung tawagin nila ay ang pinagsamang martial art. Ayaw din nilang bigyan ito ng pagkakataon na makalaban pa dahil sa labis na lakas nito kung sakaling mababawi nito ang kanyang lakas. Sa atake din ng dalawa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nagkaroon naman ng malalim na butas dahil sa atakeng ginawa ng dalawa, ngunit kahit ganun ay nanatiling buhay ang Bone Dragon King. Sinabihan din ni Xiao Chen ang Bone Dragon King na makatitiyak ito sa iyong paglalakbay. Pagkatapos ay agad nilang inilabas ang Truno na naglalabas ng malakas na aura. Inihagis din nila ito patungo sa Bone Dragon King upang tuluyan ng mamatay ito. Ngunit nagtaka naman silang dalawa nang may mapansin silang kakaiba. Dahil ang Truno na kanilang ginawang atake ay tinulungan pa nito ang Bone Dragon King na mabawi ang lakas nito. Sinabihan din ng Bone Dragon King ang dalawa na ang kapangyarihan ng turnong ito ay nagmula sa kanya. Nang marinig ito ng dalawa ay halos malaglag ang kanilang pangadagulat. Dahil sa hindi nila inaasahan ang pangyayaring ito, bumalik din ang lakas ng Bone Dragon King matapos nitong makuha ang kapangyarihan ng Truno, tinuwanan din niya ang dalawa dahil sa reaksyon ng mga ito. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap niyang hinuli ang dalawa na parang mga langgam. Wala namang magawa ang dalawa dahil sa lakas ng Bone Dragon King. Ngunit gumamit naman ng bilis ang dalawa upang makawala sa pagkakahawak ng Bone Dragon King. Namangha ang Bone Dragon King dahil sa talagang malakas ang dalawa kumpara sa Eternity, at ang kombinasyon na ginamit na martial arts ng mga ito ay nagbibigay sa kanya ng sakit sa ulo. Sa kasamaang palad, mula sa sandaling ginamit niyo ang kapangyarihan ng Divine Emptiness, ang iyong pagkatalo ay paunang natukoy. Matapos din na magsalita ang Bone Dragon King ay agad niyang inatake ang dalawa. Agad naman na nilamon ng atake ang dalawa nang walang magawa. Napansin naman ni Xiao Chen na mukhang nakulong sila. Nagsalita naman ang Bone Dragon King na ang taong nagnakaw ng kapangyarihan ng Divine Emptiness ay nahuli niya na para sa kanya. Lumitaw naman ang nilalang at pinuri nito ang magandang trabaho ng Bone Dragon King. Agad din siyang lumapit sa dalawa upang makita si Xiao Chen. Ngunit bahagya naman siyang nagtaka dahil pamilyar sa kanya ang dalawa. Na kahit ang dalawa ay nakilala din nila ang nilalang na ito. Sa isip-isip naman ng nilalang na lumalabas na ang mga mandirigma na naka-project sa Alchemy Altar noon ay talagang ang dalawang tao na nagnakaw ng kapangyarihan ng Divine Emptiness. Ngunit gayunpaman ay hindi niya na ito pinansin at nagpatuloy na lang na lumapit sa dalawa. Napansin naman ni Leon Fei na talagang malakas ang nilalang na ito pero ang ipinagtataka niya ay nakita niya na ito sa listahan ng kanyang senior brother. Tinanong naman ng nilalang ang ating bida na kung nagsilang ba ito ng isang bastos na bata. Naging seryoso naman si Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ng nilalang. Kaya naman galit niya itong sinabihan na bawiin ito ang kanyang sinabi. Ngunit ang nilalang na walang pakialam ay sarkastiko lang itong tumawa sa ating bida. Dagdag pa niyang pangmamaliit na isa lang itong langgam na pinalaki sa sirang lupain. Kaya dapat pa ba niyang bawiin ang kanyang mga salita? Uulitin din niya ang kanyang tanong na kung ninakaw ba nito ang kapangyarihan ng God Void, at alam din niya na likas na masama ang supling na iyong isinilang. At pagkatapos niya itong patayin, natural na pupunta siya doon para alisin ang masamang binhi. At ang kapangyarihan ng Divine Emptiness ay hindi makukuha ng isang taong may mababang bloodline. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na lumapit ito sa kanya dahil may sasabihin siyang mahalagang bagay. Napangiti naman ang nilalang nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na wala na itong kwenta, wala na ding saysay ang sasabihin ito ngayon dahil wala nang mababago pa sa pagkakataong ito. Dahil ang taong nagnanakaw ng kapangyarihan ng Divine Emptiness ay dapat mamatay. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na ang gusto niyang sabihin ay kung sino man ang nang insulto sa kanyang mahal sa buhay ay dapat na mamatay.
Agad na binigyan ni Xiao Chen ng malakas na suntok ang nilalang dahilan na halos masira ang mukha nito. Sa lakas din ng ginawang suntok ng ating bida ay nawasak din ang ginawang barrier ng Bone Dragon King. Nagtaka naman ang nilalang dahil sa lakas ng ating bida. Habang hindi pa din maunawaan ng nilalang ang lakas ng suntok, ay tinuwanan naman siya ng ating bida. Sinabihan din niya ito na kung anong lasa ng kanyang suntok. Nanggigil naman sa galit ang nilalang dahil sa insulto na ginawa sa kanya ng ating bida. Galit din niyang sinabi na kung ang pagkakakulong ba nito ay kasama sa kanyang plano. At kung isa din ba ito sa kanyang plano upang maakit siya na lumabas. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi ng nilalang dahil sa alam niya na ito nung una silang magkita. At ang Bone Dragon King ay hindi lumalaban sa kanilang dalawa na may paniniwala sa pagpatay, ang kanyang layunin ay tila makulong kaming dalawa. Napatawa naman ang Bone Dragon King sa sinabi ng ating bida. Inihayag din ni Xiao Chen na kaya sinamantala nila ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang saya. Ngayon, dahil sa kanyang kuryosidad ay kailangan niya itong tanungin kung saan ito nagmula. At kung ano ang kapangyarihan ng Divine Emptiness. Ninas naman ang nilalang sa mga sinabi ng ating bida. Ngunit agad niyang inalis ito dahil sa alam niyang mas mataas ang kanyang cultivation. Kaya naman malakas itong tumawa habang inilalabas niya ang kanyang cultivation. Nagsaad din siya na inaamin niyang mayroong natatanging talino ang ating bida. Ngunit, kung sa tingin ba nito ay kasing lakas niya na siya para umasta ng ganito. Kasabay nito ay inilabas niya na ang kanyang aura. Sa lakas ng aura nito ay nagsilutingan din ang mga bato sa paligid. Habang kalmado lang naman ang ating bida na sa simula pa lang ay hindi nito ginagamit ang kanyang tunay na lakas. Mayabang din na nagsaad ang nilalang na umaasa lang ito na parang langgam sa sira-sira nitong lupain. Batay lamang sa iyong cultivation ng ika-9 na antas ng Immortal Realm, ay magagawa niyang burahin ito sa isang atake lang. Agad naman na inihanda ni Xiao Chen ang kanyang kamao upang sabayan ang mapang mata na nilalang na ito. Napangiti din si Xiao Chen dahil sa magandang pagkakataon ng ginawang pag-atake nito sa kanya. Kaya naman habang sinabayan niya ang atake ng nilalang ay baka sa kanyang mukha na nasisiyahan ang ating bida. Nang nawasak ng ating bida ang kanyang atake ay hindi siya makapaniwala na kung paanong nagawa ito ng ating bida. Tumilapon din siya sa lakas ng suntok ng ating bida. Habang nasa lupa ay hindi pa din niya maunawaan ang nangyayari. Habang ang Bone Dragon King naman ay bahagya ng may napansin sa lakas ng ating bida dahil sa madali lang nitong napabagsak ang nilalang. Nagsaad ang nilalang na imposible ito. Dahil sa miyembro din siya ng Divine Void Realm, habang ang ating bida naman ay isa lamang Immortal Realm. Ngunit ang Bone Dragon King naman na bahagya ng nauunawaan ang nangyayari ay hindi siya sang-ayon sa sinasabi ng nilalang. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang nilalang na kung sino ba ang nagsabi na siya ay nasa immortalidad lamang na antas. Nagtaka naman ang nilalang sa sinabi ng ating bida. Sa punto namang ito ay tama nga ang hinala ng Bone Dragon King, kaya naman nagtanong na siya sa ating bida na kung itinago lamang ba nito ang kanyang cultivation. Ngunit gayunpaman paano mo nalinlang ang iyong sariling mga tao, sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung naiintindihan ba nito ang karunungan at diskarte ng sangkatauhan. Kinumpirma naman ito ni Li Yunfei na tama ang sinabi ng kanyang senior brother. Balikan muna natin ang 1 buwan ang nakalipas sa bulwagan, na kung saan sinabi ni Xiao Chen sa kanyang junior brother, na lubusan na nilang na-refine ang trono ng mataas na bulwagan. At ang naipon na kapangyarihan sa katawan ay higit na lumampas sa rurok ng Immortal Realm. Ngunit tila walang paraan upang makapasok sa mas mataas na antas. Nagsaad naman si Li Yunfei, na mukhang kailangan nilang magtanong ng kaunti sa Bone Dragon King sa labas ng domain. Dagdag pa niya na senior brother, mukhang kailangan na nitong gamitin ang kasanayan sa pag-arte. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sa mga tuntunin ng kasanayan sa pag-arte, hindi naman siya kasing galing ng junior brother. Matapos nilang mag-usap ay nagtawanan ito dahil sa kanilang plano na umarteng nasa antas lamang sila ng Immortal Realm. Balik sa kasalukuyan na kung saan sinabihan ng ating bida ang kanyang junior brother, na ipinagkakatiwala niya na dito ang Bone Dragon King na ito. Matapos niyang sabihan ng kanyang junior brother ay agad niyang nilapitan ang nilalang. Seryosong sinabihan ng ating bida ang nilalang na tatanungin niya ito, kaya dapat sumagot ito ng walang pag-aalinlangan.
Ngunit dahil sa walang tugon ng nilalang ay inapakan ng ating bida ang kanyang paa. Na dahilan upang makaramdam ito ng kaunting paghihirap. Sinabihan din ng ating bida ang nilalang na mayroon siyang libo-libong paraan para pahirapan ito kaysa sa patayin. Sa mga puntong ito ay hindi pa din makapaniwala ang nilalang, kaya sinabi niya na hindi dapat ito naging makapangyarihan. Ngunit sinabihan lang naman siya ng ating bida na walang imposible. Kaya tinanong niya na ito na kung saan ito nagmula. Hindi naman nagsalita ang nilalang sa tanong ng ating bida. Dahil sa hindi pagsagot ng nilalang sa kanya ay inapakan niya ito sa paa. Tiniis naman ng nilalang ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa ayaw niyang sabihin kung saan siya nagmula. Ngunit dahil sa hindi niya nakinaya ang matinding pagpapahirap ng ating bida ay napilitan na siyang sabihin ito na nagmula siya sa Shenzhou Continent. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay tinanong niya ito na kung anong ibig sabihin sa runes na binanggit nito. Sa tanong naman ng ating bida sa kanya ay nainis siya dahil sa hindi na maaring malaman ito ng ating bida. Subalit sa kanyang ginawa ay binigyan muli siya ng ating bida ng matinding pagpapahirap. Kaya naman nagsaad na siya na hindi niya ito maaring sabihin, dahil hindi siya pakakawalan ng Holy Maiden. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung ganun ang kaso, ay siya na ang gagawa nito. Kinabahan naman ang nilalang sa gagawin ng ating bida. Agad na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang soul searching upang malaman niya ang lahat sa nilalang na ito. Maya-maya pa ay nasa loob na ng nilalang ang kamalayan ng ating bida. Nang makita naman ni Xiao Chen ang lugar ay kanyang nasabi na kung ito na ba ang alchemy altar. Ngunit bigla naman siya namangha nang may makita siyang kakaiba, na ang alchemy altar ay maaaring magplano ng cultivation ng iba't ibang makalangit na mandirigma, at ang bisa nito ay halos kapareho ng sa celestial chart. Ngunit napaisip siya na batay sa alaala ni Li Daojun, makikita na ang makalangit na material at makalupang mga kayamanan na kailangan upang palalimin ang isang divine altar. Namangha din ang ating bida dahil sa malaki ang lugar na ito. Na kahit nasa walang laman na kontinente, ang kapangyarihan ng pagdadalisay ng God altar ay ilang daan lamang. At pagkatapos ng bawat paggamit ng alchemy altar, tumatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maibalik ang enerhiya ng altar. Ngunit nagulat siya dahil sa maaaring ma-access ang Tianbai, ngunit maaaring gamitin ng walang anumang panlabas na supply ng enerhiya ng walang anumang mga paghihigpit. Dagdag pa niya na mukhang ang makalangit na listahan ay higit pa sa alchemy altar na ito. Ngunit natigil naman siya sa kanyang mga iniisip nang biglang lumitaw ang Holy Maiden. At tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Napalingon naman ang ating bida dahil kilala niya ang nilalang na ito. Ngumiti naman ang Holy Maiden nang may nakakaakit na mukha at tiwala sa taglay niyang ganda. Nang magkaharap ang dalawa ay nagkaroon ng bahagyang katahimikan. Ngunit agad naman na binasag ito ng Holy Maiden at kanyang pinuri ang ating bida na hindi niya inaasahan na magiging makapangyarihan ito. Gayun din, paano magiging mababa ang isang taong mapipili ng pinaghalong elemento? Naalala din niya ang master ng ating bida, kaya kanyang sinabi na napakaganda at talentado niya dati. Sa tingin din niya ay mas malakas pa ang ating bida kaysa kay Han Yuan. At pagkatapos ma-refine ang kapangyarihan ng divine emptiness, ang kapangyarihan sa loob ng iyong katawan ay umabot na sa realm of divine emptiness. Nakilala naman ng ating bida ang babaeng ito kaya nakangiti niyang sinabi na ikaw pala ang Holy Maiden ng Li family, na si Li Junhua, na ang pinakabatang miyembro ng Divine Void Grand Exhibition Line. Nakilala bilang ang pagmamataas ng langit na bihirang makatagpo sa loob ng libu-libong taon. Nagsaad naman ang Holy Maiden na ang pagnanakaw ng kapangyarihan ng God Void ay isang malaking pagkakasala, ngunit ang iyong talento ay kamangha-mangha. At sayang naman kung mamamatay ka. At si Li Daojun ay maituturing ding henyo sa kanyang pamilyang Li, ngunit kumpara sa iyo, siya ay parang putik at ulap. At lahat ng ito ay isang nakapirming numero. Ngayon, maaari kong ibigay sa iyo ang pagkakakilanlan ng isang mamamayan ng banal na kontinente ng Divine Void at patawarin ka sa pagnanakaw. Nagtanong naman si Xiao Chen na kung paano naman ang kapalit nito. Hindi naman sumagot ang Holy Maiden at inangat lamang nito ang kanyang kamay. Nagsaad din ang Holy Maiden na ang pamamaraan ng paghahalo ng mga elemento ay ang pinakamalaking bawal sa banal na kontinente ng Divine Void. Nagtataglay ka ng tatlong divine skill, ang una ay ang Ancient Body Refining Technique, pangalawa ang Siyam na Turning Life and Death Technique, pangatlo ang Divine Sun ang Scorching Sun.
At kung pupunta ka sa kontinente ng Shenshu, natatakot siya na hindi ka kayang protektahan ng pamilya kung mag-isa. Ngunit napatigil naman ang Holy Maiden sa kanyang mahabang mga sinasabi nang biglang hawakan ng ating bida ang kanyang kamay. Sinabihan din niya ang Holy Maiden na ibig bang sabihin nito na gusto niya isuko ang 3 martial arts na nasa kanya. Kinumpirma naman ito ng Holy Maiden na tama ang sinabi ni Xiao Chen, pagkatapos talikuran ang pamamaraan, at pagkatapos ay ibibigay niya sa ating bida ang pinakamalakas na pamamaraan ng pamilyang Li, na ang kapangyarihan na higit pa sa iyong natutunan. Wala pang 3 taon, muli mong maaabot ang iyong kasalukuyang antas ng cultivation, at dahil ikaw ay nasa kontinente ng Divine Void. Gusto din niyang makapasok sa realm ng Divine Emptiness, at natural na darating ang tubig. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Binitawan naman ni Xiao Chen ang kamay ni Holy Maiden at ginamit ang kanyang kasanayan sa pag-arte. Tinanong niya ang Holy Maiden na kung 3 taon lamang ba ito. Kinumpirma naman ito ni Holy Maiden na tama na sa 3 taon lamang ito. Gayunpaman, sa iyong talento, malamang na hindi ito aabutin ng 3 taon. Xiao Chen naniniwala siya na makukuha na nito ang ilang mga pananaw, at ikaw ay nasa sira-sirang lupain. Sa kabila ng pagkakaroon ng nakakasira ng lupa na cultivation, hindi maaaring makabisado ng isa ang kakayahang lumikha ng lahat ng bagay. Ngunit sa Divine Void Continent, ito ay ganap na naiiba. Dito, maaari kong personal na ituro sa iyo ang paraan ng paglikha ng lahat ng bagay. Sa panahong iyon, lilikha ka ng sarili mong langit at lupa, at magiging pinuno ng langit at lupa na iyon hindi ba't mas masaya yun? Sinang-ayunan naman ito ni Xiao Chen na mukhang maganda nga ang maging ruler ng heaven and earth. Kinumpirma naman ito ng Holy Maiden na tama, kung gayon ikaw ay magiging heavenly daw at magiging ikaw. Sa mundong iyon, ikaw lang ang nangingibabaw, ikaw lang ang kumokontrol. Nagniningning naman ang mga mata ng ating bida sa kanyang magagandang naririnig. Kanya ding sinabi na kung kailangan lang ba na isuko ang lahat upang makuha ang sinasabi ng Holy Maiden. Kinumpirma naman ito ng Holy Maiden na tama, ngayon ay i-relax lamang ang iyong isip at tutulungan kitang ganap na burahin ang 3 banal na kapangyarihan mula sa iyong katawan. Agad na hinawakan ng Holy Maiden ang mukha ng ating bida, na patuloy lang sa kanyang pag-arte. Inilapat din ng Holy Maiden ang kanyang daliri sa noo ng ating bida habang kanyang sinasabi na malapit na itong matapos. Naglabas na din siya ng kanyang aura sa kanyang daliri. At sa loob-loob nito ay tumatawa ito ng malademonyo dahil malapit na siyang magtagumpay. Ngunit biglang nagsalita ang ating bida habang nakangiti na ikaw, ang mga tao sa kontinente ng Shenshu, ay matataas at makapangyarihan at ang akala niya ay may mga utak ang mga ito. Pero ngayon lumabas na isa itong hangal. Nagulat naman ang Holy Maiden sa mga sinabi ng ating bida dahil sa napagtanto niya na umaarte lang pala ang ating bida. Binigyan din ng ating bida ng malakas na sampal ang Holy Maiden, at kanyang sinabihan na kung sa tingin ba nito ay kapaki-pakinabang sa kanya ang pamamaraang ito ng pagkalito sa kanyang isipan. Bago din umalis ang ating bida ay sinabihan niya muna ito na Li Junhua, ang sampal na ito ay regalo niya. At ipinangako din ng ating bida na malapit na din siyang pumunta sa Divine Void Continent na ito. At sa oras na iyon, personal kong bibigyan ng iyong pisikal na katawan ng isang malaking regalo. Samantala galit naman ang Holy Maiden dahil sa naulit na naman ang nangyari 1000 taon na ang nakakalipas. Nasabi pa nga niya na Han Yuan, ganito din ang ginawa mo sa akin, tapos ngayon naman ang iyong descendant. Nangako din siya na papatayin niya ito, at papatayin din niya ang descendant nito. Dagdag pa niya habang galit na Xiao Chen, nahihintayin niya ito sa Shenshu Continent. Balik sa extraterrestrial na kung saan nagkaroon na ng katahimikan ang lugar. Habang ang nilalang naman ay wala ng malay dahil sa ginawa ng ating bida. Ngunit napapaisip pa din ang ating bida sa Void Continent na kanyang nalaman. Napansin naman ni Li Yunfei na mukhang malalim ang iniisip ng kanyang senior brother, kaya tinanong niya ito na kung naging maayos ba ang progreso. Isinaad naman ni Xiao Chen na alam niya na ang lahat ng mga alaala ng taong ito, at dapat sabihin na ang takot sa banal na kontinente ng walang laman ay higit na lumampas sa kaharian sa kabila ng mga hangganan nito.
Ngunit, walang kwalipikasyon sa labas ng rehiyon na maihahambing sa Divine Void Continent. At partikular, napag-uusapan nila ito kapag bumalik sila sa Wushenpek. Pagkatapos ay nilapitan niya ang Bone Dragon King na ulo na lamang ang natitira. Sinabihan din niya ito na Bone Dragon King, tapos na ito sa pagkakataong ito. Nagsaad naman ang Bone Dragon King na ang sangkatauhan ay isang lahing may kakayahang lumikha ng mga himala. Dagdag pa niya habang natatawa, na hindi niya akalain na sa huli ay mabibigo din siya. Matapos siyang magsalita ay dahan-dahan na lumabas sa kanyang ulo ang dilaw na core.